Happy 88th birthday heart sa ating mahal na kapatid na Billy Paul. Ang buhay ay palaging nagpapaalala sa amin kung ano ang nagawa namin sa iba. Marami kang nagawa kaysa sa masasabi ng mga tao. Naway bigyan ka ng Panginoon ng mas maraming oras upang maglagay ng ngiti sa iyong mukha ng may mabuting lakas. Pagpalain ka ng Diyos. Heart credit to the owner, CTTO. Walang mas malapit na saksi sa pangwakas na panahon na ministeryo kaysa kay Brother Billy Paul Branham, ang panganay na anak ni Brother Branham. Sa loob ng 14 na taon, bilang kasama sa paglalakbay at personal na sekretarya ng kanyang ama, nakita niya mismo ang pagkilos ng isang propetikong regalo at ang tanda na ipinadala upang mapagtibay ang lalaki, ang katungkulan, at ang ministeryo. Siya ay naroroon habang libo-libong tao ang gumaling. Narinig niyang sinabi ni kapatid na Branham ang daan-daang mga pangitain, at pagkatapos ay nakita niyang naganap ang mga ito. Sa mga salita ng kanyang ama, pinarangalan ng Diyos si Billy Paul. Si Brother Billy Paul ay ipinanganak noong 13 ng Setyembre taong 1935 kina William at Hope Branham. Noong siya ay 2 taong gulang, ang kanyang ina at kapatid na babae, si Sharon Rose, ay namatay sa tuberculosis, 5 araw lamang ang pagitan. Siya ay 11 taong gulang nang simulan ng kanyang ama ang mga kampanya sa pagpapagaling na nagpabalik-balik sa kanya sa buong bansa at sa buong mundo. Noong wala siya sa paaralan, naglakbay siya kasama ng kanyang ama, at binigyan pa nga ng isang opisyal na posisyon, na nagbebenta ng mga aklat at tract bago ang bawat serbisyo. Isang gabi noong Hunyo ng 1947 sa Vandalia, Illinois, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa silid ng motel kung saan tinutuluyan ni kapatid na Branham. Kasama niya ang kanyang anak na si Billy Paul at ang kanyang bunsong kapatid na si Donnie. Tinanong ng propeta ang anghel kung maaari niyang gisingin ang mga batang lalaki, upang masaksihan nila ang presensya ng anghel na nakatayo sa kanyang harapan. Sinabi ng anghel, "Maaari mong gisingin ang iyong anak, Billy." Nang tumanda ako, tinanong ko ang tatay ko, paano pinahintulutan ako ng anghel ng Panginoon na makita siya ng gabing iyon. Hindi ko makakalimutan ang reply niya. Sabi niya, "Dahil tinawag ka ng Diyos para magtrabaho kasama ko, anak. At gusto niyang ipakita ang kanyang sarili sa iyo. At alam ko na mula noong gabing iyon sa Vandalia, saan man tayo naroroon, hindi ko na kinailangan pang maghintay para marinig." Sabi ni Itay, "Nandito siya. Lagi kong masasabi kung kailan malapit na ang presensyang iyon. At ngayon, naniniwala ako na ang anghel ding iyon ng Panginoon ay nagkakampo tungkol sa mga may takot sa kanyang pangalan." Sa edad na 15, nag-aaral siya sa Bible School sa Texas nang tumawag ang kanyang ama at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanya sa Africa. Huminto siya sa pag-aaral at hindi na lumingon pa. Sa sumunod na 14 na taon, palagi siyang nasa tabi ng kanyang ama. Siya ay nasa bawat pagpupulong, na namimigay ng mga prayer card sa mga may sakit. At sa bawat serbisyo ay sinasamahan niya ang kanyang ama sa loob at labas ng plataporma, madalas kapag halos hindi na siya makatayo pagkatapos ng mahabang linya ng pag-unawa. Inasikaso niya ang personal na sulat ni Brother Branham, at noong 1961 siya ay naging sekretarya, ingat yaman ng Branham Tabernacle at isang miyembro ng Board of Trustees. Noong 18 ng Disyembre taong 1965, siya ay naglalakbay sa unahan lamang ng sasakyan ng kanyang ama sa oras ng aksidente na kumitil sa buhay ni Brother Branham. Inakap niya siya sa kanyang mga bisig habang naghihintay sila ng ambulansya, at narinig ang kanyang ama na binibigkas ang kanyang mga huling salita habang papunta sa ospital.
Matapos ang pagpanaw ni kapatid na Branham, si kapatid na Billy Paul ay naging pangulo ng bagong tatag na William Branham Evangelistic Association. Nagpatuloy siya sa kapasidad na iyon. At sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon sa pagpapasulong ng ebanghelyo at sa kanyang pangako na ipahayag ang mensahe ng oras. Ang misyonero at evangelistic na pagsisikap ng ministeryo ni Brother Branham ay umaabot na ngayon sa halos lahat ng bansa sa buong mundo. Naging vice-presidente siya ng Voice of God Recordings noong 1981. Siya at ang kanyang asawa, si Sister Lois, ay may 2 anak na lalaki, sina William Paul Jr. at David, 6 na apo, at 8 apo sa tuhod.